At kapiling ho natin sa ating linya ng komunikasyon si Ginoong Lito Averia Jr., ang National Chairperson ng National Citizens Movement for Free Election o NAMFREL. At magandang tanghali po sa inyo. Si Bombo Dennis Hamito po ito. With me, si Bombo Jaira Hangayo. Welcome to the program, Ginoong Averia. Magandang tanghali, Dennis and Jera. Yes, ano po mapapaglingkod ko sa inyo? Kami ho'y napatawag sapagkat nais ho namin kunin ng inyong reaksyon tungkol doon sa pagkakasuspindi ng pag-imprenta ng balota. Initially, may pahayag na ho yung Commission on Elections na kinakailangan nilang mag-double time ngayon. Kinakailangan ho nilang maghabol. And of course, yung 6 na milyon na naiimprenta na, posible hong mauwi sa pagkasayang. Ano po ang take dito ng NAMFREL? Well, yung sitwasyon na yan, hindi naman siya totally hindi inaasahan. Kumbaga, yung kasama yan doon sa risk na sinabi nga ng COMELEC sa mga meeting namin, maaring maglabas nga ng TRO. Pero dahil nga kailangan mag-prepare ng COMELEC, hindi naman kailangan hintayin yung decision din ng Supreme Court, para lang mahintay yon. Sayang, siyempre, manghihinanang yung tayo dun sa mga 6 na milyon na balota na naimprenta dahil yun ay naka-schedule na rin para na sirain. Nandun naman yun dun sa pahayag ng COMELEC, dun sa kanilang press release or press statement. Nakita naman natin na yung press statement ay napakadetalye kung ano yung gagawin nila. At tinitingnan nila lahat ng aspeto ng automated election system kung ano pa yung matatamaan. Pero sa tingin namin, yun, kailangan lang baguhin yung listahan ng mga kandidato para maisama nga sa balota. At tapos, noon ay dun sa tinatawag na election management system, i-generate uli yung panibagong ballot phases para ma-imprenta siya. Siguro ang nakakapanghinayang dito ay yung mga cost components nung Una, siyempre may cost na yung may halaga na yung na-imprentang ballot. Tapos papalitan ng panibago, So maraming cost components 'yan. Bukod pa doon siyempre doon sa labor cost, tapos halos 2 linggo na yata nag-iimprenta ng official ballots ng COMELEC dahil kung ang naalala ko, nag-imbita ang COMELEC na maobserbahan yung pag-iimprenta ng official ballots simula noong January 6. So mga halos 2 linggo na yan, yung 6 na milyon na balota. So kakailanganin ng karagdagan sigurong 6 na 2 linggo ulit. Pero yung period naman na naka-schedule sa COMELEC sa pag-iimprenta ng balota ay mula January hanggang April. So, maisisingit pa rin siya. Okay. Sa tingin po ninyo bilang isa sa mga laging nagbabantay kahit nung mga nakalipas pa dito sa mga paghahanda sa eleksyon, totally ano yung pinakamagiging implikasyon po nito? Sabi ng COMELEC kasi yung hindi lang yung mismong ballot printing yung apektado rito, pati yung kanilang mock elections at iba pang mga preparasyon. Sa panig ng NAMFREL, ano pa yung naiisip po ninyo na posibleng maging impact ng mga ganitong hakbangin at development? Siyempre, yung yung impormasyon para sa mga botante, yung kaalaman nila kung sino yung kanilang mga kandidato. Dahil naglabas na nga ng official list ng candidates ang COMELEC, maaring inalam na rin ng mga botante kung sino-sino yung tatakbo sa kanilang lugar at maaring madagdagan yung pangalan doon sa mga respective na lugar kung saan tumatakbo itong mga kandidato na nag-file ng TRO, nagpetisyon ng TRO sa Supreme Court para maidagdag sila sa listahan. Ngayon pa man, sigurado naman yan, papalawigin pa rin naman ng COMELEC yung impormasyon na may mga karagdagang kandidato sa kanya-kanyang lugar. Okay. Ginoong Averia, meron ding katanungan ng itong aking katandem ngayon, si Bombo Jaira, at ilang mga katanungan. Bombo Jai? Yes po. Sir, magandang tanghali po. Masasabi niyo po ba na dapat naghintay muna ang komisyon sa Korte Suprema para walang mga nasayang na mga balota?
Alam mo, ang assumption nga ng COMELEC, lagi nilang sinasabi na tuloy ang eleksyon, hindi makakapaghintay yung mga activities. Kaya inumpisahan din yung pag-imprenta ng balota sang-ayon doon sa kanilang planadong schedule. Yung kanilang planadong schedule nga mula January hanggang April. Kaya inumpisahan din yung pag-iimprenta ng balota dahil walang katiyakan kung mag-i-issue ng TRO o hindi ang Supreme Court. So it's a prudent move also on the part of the COMELEC to start printing the ballots. Yun nga lamang, kasama sa risk yan ng paghahanda. Dahil kung hihintayin nga yung pag-issue ng TRO, walang kasiguraduhan kung kailan. Yun nga lamang, lumabas na ang TRO itong linggong ito. Right. Another question, sir. May maaari bang gawin ang NAMFREL upang matulungan ang komisyon para sa problemang ito? Wala. Sa amin talaga pag-monitoring and observation ng kanilang ginagawa. Dahil siyempre ang may full control niyan, wala namang kaming authority para makialam or makisama dun sa pagsasagawa ng mga activities na yan. Nasa COMELEC lamang yan, nasa COMELEC control yan. Dito po sa aking panig, Ginong Aberya, siguro panghuli na lamang bilang observer, baka may panawagan ho kayo sa mga stakeholders dito ho sa mga preparasyon na ginagawa sa papalapit na eleksyon. Kasi sabi nga ng COMELEC, yung sumunod ka lang sa batas, malaking tulong na yon. Pero sa panig ho ng National Movement for Pre-Elections, yung NAMPREL, ano ho yung nais po ninyong ipanawagan sa kabuuan ng ating mga preparasyon para ho dito sa eleksyon, sapagkat hindi lang COMELEC ang naghahanda po rito, kundi maraming mga stakeholders ho, Ginong Aberya. Totoo yan, sa ngayon, yung COMELEC nagkakandak sila, nagsasagawa sila ng mga demonstration ng automated counting machine. Dahil itong automated counting machine ay mga bago, iba din yung provider natin. So alamin nila yung mga schedule sa kanya-kanyang lugar. Bawat munisipyo may yung mga election officers ng bawat munisipyo nagsasagawa ng election ng demonstration itong ACM. Makilahok sana yung ating mga botante. Pangalawa, may mga schedule na activities ang COMELEC tulad ng as soon as matapos nga itong pag-iimprenta ng mga balota, siyempre i-deliver yan. Kailangan bantayan din nila yan para alam nila kung saan pupunta yung mga balota. Pangatlo, yung pag-deliver din ng mga makina. Mag-uumpisa na rin ang delivery ng mga makina sa Abril. Siyempre, ang pinaprioritize ng COMELEC ay yung mga lugar na medyo may kalayuan o kaya yung tinatawag nating remote areas, lalo na sa mga isla. At makilahok din talaga sa mga bantayan ng mga kandidato kung anong ginagawa, lalo na't mag-uumpisa na ang campaign period. Tingnan natin tapos yung vote buying, isang issue din yan na malaki na kailangan bantayan natin yan. So yung ating mga mamamayan, pwede nating kung pakiusapan na makilahok nga sa pagbabantay, maigting ng pagbabantay. Ang isa pang importante dito ay sa kauna-unahang pagkakataon, magkakaroon din ng halalan doon sa Bangsamoro. So yung mga kababayan natin doon sa Bangsamoro, kailangan masusi rin sila magbantay, at alamin kung ano yung uri ng kanilang magiging pamahalaan. Dahil yung kanilang pamahalaan ay tinatawag nating parliamentary, Hindi katulad dito sa ating national, na bicameral ang ating Congress, doon sa Bangsamoro ay unicameral. Kailangan intindihin din nila yan. At kilalanin din yung mga kandidato na tatakbo doon sa iba't ibang posisyon. Okay, with that, maraming salamat po, Ginong Aberya, sa mga impormasyon na ibahagi po ninyo para sa mga taga-subaybay ng Bombo Radio Philippines. Good luck ho sa mga dikain ng NAMFREL at sa iba pang mga aktibidad po may kaugnayan dito sa papalapit na eleksyon. Salamat, Dennis at Jaira, sa pagkakataong ito. Mga kabombo, mga Kastar Nation, nakausap po natin ang chairperson ng National Citizens Movement for Free Elections o NAMFREL, si Ginong Lito Aberya, at yan ho ay tungkol doon sa mga
Inoobserbahan ho natin kaugnay ng papalapit na eleksyon sa darating na Mayo.